Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, inyong lingkod, ay nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod at sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. At mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin ito pong binulgar. Ito pong tahasang binulgar po ni dating Congressman Mike Defensor na ito daw pong si Gutesa. Ito pong ex-marine Gutesa, yung una pong nagpunta sa Senado at nagpatotoo about po sa korupsyon ng napakalaki po sa flood control at sa mga delivery ng mali-maleta ay bumaliktad na raw po yung kay Defensor. Pakinggan po natin si Mike Defensor kung paano niya po nasabing bumaliktad na si Gutesa. Natutuwa ako dito kay Beatrix. Oh, are you saying bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Oh, kasi kung JB ganito nangyari. Oh, sige, sige. This is interesting, ha? Oh, so, nung umalis si Senador Marcoleta, nung ginagawa yung affidavit, Okay. umalis si Senator Marcoleta, sabi niya sa akin, Sir, sabi niya, anong tingin mo mangyayari? Sabi ko, alam mo, Sarge, gigipiting ka nila. Iipiting ka nila at sisiraan ka nila. Sabi niya, Sir, wala naman siguro silang isisira sa akin. Sabi ko, may pamilya ka ba sa labas? Oo. Baka may tinatago. Hindi, sir, wala po. Kamusta mga anak mo? Sabi ko, Sir, malalaki na pero nag-aaral pa rin. Pero okay naman sila. So sabi ko, yun naman pala eh. Sabi ko, yan, yung mga bagay na kailangan nating tingnan. Tapos sabi niya, Sir, ano pa tingin mo mangyari? Sabi ko, magiging kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Di nagtawanan pa kami. Sabi niya, Sir, ayoko ng ganon. Noong nandun na siya sa Marines, kung saan man siya inilagay, physically compound, pinapirma na siya ng retraction ng affidavit. Nung pinapirma siya, pinaulit pa yun na binidyo siya. Paano ko alam? Kasi may sinabihan siya na pinasabi sa akin. Oh, are you saying bumaliktad na talaga siya? Yes. O nagtatago lang? Hindi, bumaliktad. Bumaliktad na? Oh, kasi kung JB ganito nangyari. Oh, sige, sige. This is interesting, ha? Oh, so, nung Yan po mga kababayan, bumaliktad na po ayon po kay Mike Defensor dahil nga po pinapirma na ng bagong salaysay affidavit ayon po sa kanya. Mangyayari naman po talaga yan mga kababayan dahil sila po nakaupo eh. Hindi po ba? Sila rin po ang kumuha. Sila nagtago. Di po ba? Kinuha nila yan eh. Itinago nila. Nung nasa kanila na, nagkaroon na po ng hocus-pocus at nagpirma na ng bagong salaysay, ng bagong affidavit. At yan po'y pinatotohanan po ni Mike Defensor. Ganyan po ang mangyayari, mga kababayan. Lalong-lalo po kung hindi matibay ang iyong paninindigan. At syempre, kaya kang gipitin. Dahil nga yung sinasabi ni Mike Defensor, may pamilya ka. Kaya kang gipitin. May pamilya ka. Hindi po ba? Kung ikaw man ay malakas ang loob mo, buo ang loob mo, pero yung pamilya mo, idadamay nila. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po. Sana po hindi mangyari ito sa ating mga soldiers, sa ating mga ex-marine, na sila po'y bumaliktad din para sa katotohanan. Dahil po ang kalaban po ngayon ay sindikato. Sindikato po ang kalaban ngayon ng mga Pilipino, ng mga taxpayer, ng taong bayan. Sindikato po, di umano ang gobyerno ngayon. Lahat po ay involved. Pati po yata mga men in uniform generals ay involved din po yata sa korupsyon. Lahat halos ng ahensya ng gobyerno, pati institusyon, involved sa korupsyon. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po ang mga balitang ganito na paano ka makakakuha ng katarungan kung mismo yung kukuhanan mo ng katarungan ay sila po yung makapangyarihan sa gobyerno at pati yung magtatanggol sa taong bayan na mga men in uniform generals ay kasama rin yata nila sa korupsyon. Kawawa tayo mga kababayan. Talagang gagawin lang po sa atin, magnanakaw pala sila na magnanakaw pala.
At ito'y baliwala lang. Dahil yung mismo na magpapanagot sa kanila ay siya pang sangkot. Yan po ang pinakamasakit. Kaya nga po, nakita po natin kung paano po ginagawa. Sa lahat po na nagpapatotoo at lumalabas na mga testigo, ay siya pang iniipit at ginigipit. Hindi po ba? Walang proteksyon sa gobyerno. Dahil ang ginagawa po nila ngayon, yung lumalabas na testigo, siya pang ginigipit, pati ang pamilya. Hindi po ba? Samantalang yung mga nagnakaw sa gobyerno, sitting pretty. Sitting pretty, tuloy-tuloy ang ligaya. Walang iniintindi. Hindi po ba? Dahil nga po, sindikato. Yung mga lalabas na ebidensya at testigo, yun ang mga nganib, ang buhay at ang pamilya. Pero yung mga magnanakaw sa ating gobyerno, safe na safe. Mga kababayan, walang kaproblema ang mga hindot. Kaya nga po tayo ay nagdarasal at nananalangin na sana po isang araw ay maging presidente na po si BP Sara para po itong sindikato na ito ay mabuwag. Mabuwag po at mapanagot ang mga magnanakaw na ito. Sana po tayo po'y magkaisa, manalangin mga kababayan. Mas matibay po ang panalangin natin kaysa po sa mga demonyong yan. Hindi po ba? Dahil yung mga demonyo na yan ay kailanman po ay hindi po magtatagal ang kasamaan yan ng habang buhay. Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po. Dahil nakuha nila nawalan po kasi ng proteksyon si Gutesa. Kaya nga po yung sinasabi ni Manong Chavit di po ba? Na si Gutesa ay naitago na. Naitago na raw po yan ni Tambaluslos ayon kay Chavit. Kaya nga po hindi na nila nilabas yan. Protektado na nila yan. Kaya sana itong uulitin po natin, ito pong sana mga ex-marine at soldiers natin ay wag po sana matulad kay Orly Gutesa, mga kababayan, na bumaliktad. Dahil marami pang lalabas. Hindi lang naman po itong ex-marine, itong 18 soldiers na ex-marine, hindi lang naman po yan. Marami pa sanang manindigan. Kung nakuha po nila at bumaliktad si Gutesa, nahandyan pa naman po ito pong ating mga soldiers at sana po manindigan po para sa tama at huwag po sanang bumaliktad mga kababayan dahil ang laban po ngayon pera-pera. Grabe po kasi ang pera. Ang umiikot po kasi ay puro pera. Pera ng taong bayan po ang ginagawa po nilang pagtatakip at lahat ay ginagawa nila para pagtakpan ang mga kasalanan nila. At yan naman po ang hinihiling natin. Wag na wag lang pagka ang Vice President ang naupo o isa sa mga Duterte, tapos silang lahat. Hindi po ba, mga kababayan? Yan po mga kababayan na nakakalungkot. Natahasan po sinabi ni Mike Defensor dahil meron po siyang update at alam niya po kung ano nangyayari kay Gutesa. Bumaliktad na siya. Nakakalungkot. Maraming salamat po at syempre patuloy po tayong magdasal at manalangin na ang ating Vice President ay maluklok bilang Pangulo ng bansa nang ang mga taong ito ay managot sa atin, sa taong bayan at makulong at isuka lahat ang mga ninakaw nila, mga kababayan. Ingat-ingat po kayo, mga kababayan, ingat po kayo. At thank you po sa mga gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at sa patuloy na nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, and share. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Mila Yi, kay Tatay Nick ng Canada, kay Ako si Pilam, kay Jem Aris ng United Arab Emirates, kay Eric Hershaw ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Bechi Chiyoko, Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Sileona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan, si Jem Aris, nabanggit na po natin na United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, Ako si Pilam, Chodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles, Rosalina, Michelle Yamaguchi,
Norma Garcia, Gay at Shena, Nancy Lumampao, Balance Vision TV, at Jesus Valdepena. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyo po mga paggawa. Shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyong lahat. At syempre po yung dasal po natin mga kababayan, ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ganoon din po ang dating Pangulo, at ang ating mga soldiers at mga ex-marine ay maingatan po tayong lahat sa kapahamakan mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga dasal, mga kababayan. Taste lang po tayo. Bye-bye.